Hello, pa-help naman, 5 months in my employer, pwede kaya ako mag-break contract on the spot? Hindi po kasi kaya sobra bagsak ng katawan ko before 79 kg, now 55 kg. Sa mga magbabalak Singapore, no, natural lang po talaga na babagsak po ang ating katawan dito sa Singapore. Lalong-lalo na talaga kung kuripot ang employer mo. Dito kasi wala tayong breakfast, diba? Ang breakfast natin dito ay bread lang, tapos kunti lang talaga yung rice, kaya babagsak talaga yung katawan mo. Tapos i-plus mo pa yung stress sa amo, homesick, kulang sa tulog, lahat-lahat ng mga jay. Problema sa pamilya, talagang kailangan mo pang i-adjust yung katawan mo. Para sa mga first timer, naranasan ko yan, 70 kg down to 50 kg. Diba, ang payat ko dyan. Kaya gustong-gusto ng mga employer na mag-hire sila ng hindi mataba. At natapos ko ang aking kontrata, umuwi ako ng Pilipinas. Ang timbang ko ay 45 kg. Kasi sobrang kuripo talaga nung first employer ko. 2 bread lang sa umaga tapos coffee. Minsan nga walang bread. Tapos lunch, isang noodles. Tapos sa dinner naman, kunti lang talaga yung rice. Diba kasi yung nakasanayan natin sa Pilipinas, diba? Kasi breakfast, lunch, dinner, may rice talaga yan. Tapos unlimited pa yung mga rice natin. Kaya madali lang tayong tumaba. Pero dito guys, kunti lang yung rice natin dito, kunti lang yung food pero maraming trabaho, kaya talagang babagsak yung ating katawan. Kung pasuko na kayo guys, kasi feeling nyo hindi nyo na kaya, balikan nyo lang guys yung nung nag-apply kayo, kung bakit kayo nag-abroad, kung bakit kayo nag-apply, kung yung hirap mo magkaroon ng employer, hirap mo sa agency, yung ganun guys ba. Kasi maraming nangangarap na makapunta dito sa Singapore, pero hindi mga pinalad kasi nga bagsak sa mga medical or hindi nagkaroon ng employer, kaya doon na lang sila pumunta sa Middle East. Once a month ko lang pala tong nililinisan itong salamin ng amo ko guys. Ang dami nilang abubot, klase-klaseng pangpaganda. So pwede naman tayong mag-break contract kayo, sabihin lang natin sa ating mga employer guys. Kaya ang reason natin, sabihin natin sa kanila kung ano yung mga reason natin. Maiintindihan naman tayo ng mga employer natin guys kung hindi na talaga natin kaya. Pauuwiin naman nila tayo, tapos wala naman tayong babayaran kung mag-break contract tayo dito sa Singapore. Kaya lang bago ka mag-desisyon, pag-isipan mo talagang mabuti, as long as hindi ka sinasaktan ng amo at sinasahuran ka sa tamang oras. Mura lang naman ang rice dito kabayan. Kung kulang ka sa kain, pwede ka namang bumili ng food mo, ng sarili mong pagkain. Tandaan nyo lang mga day na hindi lang kayo yung nag-iisang stress sa amo. Marami tayo. At isa ako dun. Nakatiis nga ako ng 8 years dito sa employer ko. Kayo pa ba? General cleaning nga ako dito sa kitchen guys, na dahil every morning talaga guys ba may ants. Hinahanap ko nga yung bahay ng mga ants pero hindi ko talaga makita dyan. By the way guys, sa mga takot mag Hong Kong dahil may termination dito din sa Singapore guys, walang termination dito sa Singapore pero may pack your things tayo dito mga jay. At ang kaibahan dito sa Singapore, kung end contract na, kailangan mo pa rin manghingi ng release paper sa employer mo. Hindi ganoon kadali mag-transfer dito guys kahit tapos ka na sa inyong contract. Kailangan mo pa rin yung release paper ng employer mo. May mga employer na ayaw kanilang ibigay sa ibang employer guys, no. Ang gusto nila isend ka sa Pilipinas at mag-back to zero ka doon ka sa Pilipinas mag-a-apply kung gusto mo. Ganyan ka-selfish ang mga ibang employer dito guys kahit gaano ka pa kasipag at kabait sa kanila.